Okay. Nakakatuwa po to si Tito Soto kasi pinagmalaki niya. Ito po marami pong senador na tayo mismo yung nakakaalala sa kanilang mga pinaggagawa. Halimbawa sila Miriam Defensor, Raul Roco, dahil napakahusay, Joker Arroyo, JPE, yung Amang Ginggona, yung mga si Cayetano, yung tatay, at iba pa po, no, na sila Salonga, yung mga nakita po natin na tumatak po yung pagiging senador nila. Si Drilon, no, yung mga pinagpipitaganan po nating mga senador. Hindi po nila kinakailangan na magsalita po ng mga papuri sa kanila. Ibig sabihin, yung tagal po nila sa pagiging senador, talagang karapat-dapat sila sa turing na senador. No? Pero ito po si Tito Soto at si Lacson, napakatagal po. Sila na yata ang pinakamatagal. Sila na po yata yung pinakamatagal na naging senador. Pero tignan nyo po, nagmalaki po si Tito Soto. Ibinida, ito ang termino niya, ibinida ni Tito Soto, na siya po ay may kakaibang record sa Senado. Ni minsan daw po, pambihirang record to, sabi niya. Ang record ba na yan, kapuri-puri? Ito po, 0 late, 0 absent. Ang tindi, no? Ang tagal mo sa Senado. No? Meron po ba kayong natatandaan? At least, kahit masama po, at least si Kiko Pangilinan, meron siyang tinatawag na juvenile law, no? Na kinasusuklaman natin ngayon. Si Tito Soto po ba, sa tagal po, tinagal po niya, meron po ba kayong si Joey Lina, meron po Lina law, di ba? Natatandaan ko yan, laging binabanggit yan, hindi ka pwedeng basta tanggalin kung ikay squatter. Dahil sa Lina law, kinakailangan, mabigyan ka ng lilipatan. Di ba yan yung Lina law at iba pa, no? Eto ba si Tito Soto? May natandaan ba kayo na batas na, biruin nyo ang pinagmalaki po, 0 late at 0 absent? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga valedictorian nung araw, lahat po naman naging valedictorian. Pag nagmalaki po yan, bilang estudyante, yung mga naipanalo sa contest, di ba? Yan pasado sa UPCAT, pasado siya sa scholar, kinukuha siyang scholar sa Lasal. Ganun yung mga pinagmamalaki ng mga tunay na matatalino, di ba? Yung nanalo ko dyan, yung declamation contest, nanalo ko sa quiz bee. Wala po ako narinig na nagmalaki na 0 absent at 0 late. Yung mga best in attendance. Di ba best in attendance yan? Ang tawag natin dyan, best in attendance. Wala nga, hindi na nga po nire-recognize sa eskwela niyan. Wala po ako naririnig na award. Siguro nung elementary, tsaka sa mga private school lang yan. No? Sa private school, meron ako nasaksihan. Private school. Konti lang Yung sa community private school lang, 11 lang sila. Pucha, 11 na lang, may top 10 pa 11 yung graduate, may top 10 pa. Kawawa naman kako yung isa na yun. Walang award. Imagine mo kung gaano kakamalas, no? 11 estudyante. 11 estudyante. May top 10 pa. Meron pang isang walang award. Ganyan po si Tito Soto. Alam mo yan? Alam niyo po sa eskwelahan, yan po mga best in attendance. Katumbas po yan ng best in penmanship. No? Yan yung pinagmalaki. Ewan ko lang po hindi ko lang po alam kung karapat dapat po ipagmalaki. Kasi ano ang achievement mo dyan? Sa wala kang absent at wala kang late. Anong achievement meron yan? Visit na si Punto. Sa tingin nyo ba, nakaka-proud yung pag ang anak nyo, Dad, meron akong award. Best in attendance. Pucha, pagtatawanan ka pa ng tatay mo kung ang tatay mo matalino Yan lang award mo, anak, best in attendance. Yan po si Tito Soto, pinagmalaki niya. Maraming salamat kay Ma'am Evelyn, Ayan, Ma'am Evelyn, na nagbigay sa atin ng $20. Evelyn Berina. Ayan, maraming salamat po, Madam, sa pagpapakape ng $20. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Kung si Tito Soto ay siya po ay pinagmalaki yung pambihirang record. Pambihirang record ang pinagmalaki. Si Lacson naman po, naawa naman po kay Pangulo. Kawawa naman. Bakit po naawa si Lacson? Eto, inaming naawa siya kay Pangulong Marcos. Naawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya close, pero nararamdaman ko bilang isang Pilipino, naaawa ako sa kanya. Bakit ka naman naawa? Nakamit niya yung hindi mo nakamit. At least siya naging presidente ng Pilipinas. Ikaw contender ka lang. Nakadalawang contender ka. Bakit ka naawa? Ano nakakaawa kay BBM? Hindi niya raw maisip na yung sakit, na maaaring maramdaman ng Pangulo matapos itong akusahan ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano na ipinagbabawal ng gamot. Ayon Ms. Lacson, nararamdaman ko nung napapanood ko yun, naaawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya close. Pero nararamdaman ko unang-una bilang isang Pilipino, naaawa ako sa kanya. Grabe, no? Naawa.
Para kay Lacson, hindi lamang ito simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Hindi umano katangian ng isang Pilipino ang dahilan ng publiko. Ang masabi ko lang, medyo napaka-unfair. Ang mga Pilipino tayo nakasaksi ng pag-aaway ng magkakapatid pero yung confined sa bahay. Pero magsalita ka sa harap ng 100,000 tao sa Luneta. Okay, alam mo, bago ka maawa, Ping Lacson, eto lang yan, no? Tulungan mo si President Marcos, no? Kasi wala siya maipagmalaki. Total, naaawa ka na rin lang. Wala po siya maipagmalaking proyekto. Senator Ping Lacson. Ang inaasahan niya, ang pinagmamalaki ni Auntie Claire. Eto, ano na tayo, ha? Hindi ko muna babanatan si BBM. Naawa si Ping Lacson. May magagawa kang paraan, no? Para yung awa mo hindi lang sa salita. Naawa ka, gusto mo siguro na kasi bibihira po yung magalit sa iyo yung kapatid mo, lalo na si Amy Marcos na very supportive sa kanya. So, alam naman natin kung bakit, no? Kasi si BBM tinalikuran niya yung nagpanalo sa kanya. Yan yung hinanakit nito ni Amy Marcos. Tinalikuran ni BBM yung mga Duterte na nagpanalo sa kanya. Parang si Amy Marcos nasisisi ng mga Duterte, ako hanggang ngayon. Ang tingin ko talaga si Amy Marcos talaga yung dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng uniting, di ba? Hanggang ngayon sinisisi si Amy Marcos dahil diyan sa pag-uniting sa iyo. Kaya hindi mo masisisi si Amy Marcos eh. Tinalikuran mo yung ka-uniting mo. O ngayon, ano yung gusto nating palabasin para matulungan niya si Marcos? Ipinagmamalaki po ni Auntie Claire lagi na si BBM ang nag-expose, no? Siya lang daw ang tanging presidente na nag-expose po ng flood control. Corruption na, direktahan natin. Siya po ang nag-expose, siya lang daw po ang tanging presidente. Tulungan mo, Ping Lacson, kung naaawa ka sa kanya, ibangon mo yung kanyang ibangon mo yung kanyang puri. Kasi wala siya maipagmalaki. Tulungan mo na si BBM para tukuyin nyo kung sino talaga yung mastermind at ipakulong mo bilang Blue Ribbon Vice Chairman. At yung chairman naman ng Blue Ribbon, ayon nga kay Alan Peter Cayetano, ay tuta mo. Si Erwin Tulfo. O pagtulungan nyo na Erwin Tulfo. Sabihin mo, eto ang legacy ni BBM. Matukoy namin ang mga magnanakaw. O, pag natukoy yung magnanakaw, o di, masaya tayo pare-pareho. Maipakulong nyo dahil sa Blue Ribbon Committee. Pagsikapan nyo ni Erwin, hindi po yung naaawa ka lang. Walang kwenta yung awa eh. Ang awa, pag hindi mo, di ba? Naawa ka, may pulubi. Tapos iniwan mo. Tulungan mo kung naawa ka. Naawa ka sa Pangulo. Tulungan mo. Ipakulong nyo yung mga magnanakaw sa flood control. Ang problema. Ito problema ba? Ang problema ba doon? Baka pag tinutuhanan nila baka ayun lang. Yun lang. Pero yun eh, di ba? Hindi po sapat na maawa ka, Ping Lacson, kay BBM. O kaya, kung talagang naawa ka dahil ang daming problema ng bansa at mukhang hindi kaya ni BBM lutasin, payuhan mo na mamahinga na kasi nakakaawa talaga eh. Nakakaawa talaga si BBM eh. Parang hindi niya kayang lutasin. Kung ako kaibigan ni BBM, mamahinga na tayo, Mr. President. Ipaubayan na natin yan. Sa may kakayahan. Sabi? Ayun lang yan. Pero kung wala ka namang gagawin, naawa ka lang, tapos hindi mo naman siya tutulungan na matukoy ang mga magnanakaw, wala rin. Wala rin silbi ang mo. Okay, ito po talaga. Live po to. Si Risa Ontiveros hindi pa rin po sumusuko na maparating sa kanyang isasagawang pag-iimbestiga itong video game developer ng Gobrax, no? Gorbax pala. Gorbax na si Philip. Ngayon po ay makikiusap po siya sa German Embassy para po mapadalo ito si Philip dito po sa sasagawa niya. Alam mo, Risa Ontiveros, tigilan mo na yung panluloko sa mga Pilipino. Paano mo natiyak ngayon ang dahilan, yung Gorbax? Hindi ba ang dahilan ng pamamaril, baril? Wala man lang nag-isip sa inyo na yung very accessible yung baril sa mga bata. Bakit? Tingnan niyo po. Bakit po wala po akong naririnig. Wala po akong naririnig kahit kaninong politiko. Laging naaawa sa mga biktima, laging ibababa yung Bakit wala po yung mga matatanda po na kasama sa bahay, yung mga may-ari po ng baril? Bakit po parang walang pananagutan? Yan po yung pag-aralan ninyo na batas. Kasi senador po kayo eh. Hindi yung kung ano-ano, iban nyo man yan. Tingnan nyo, sige, iban natin. Doon ba, yun bang gusto nyo? Iban yung Gorbax sa Pilipinas? Iban natin yung Gorbax na yan. Matitigil ba yung barilan na yan? Hindi naman eh.
Oh, marami daw pala nagawa. Si Marib. Marib, marami pala nagawa. Sabihin mo kay Auntie Claire, yan nga sabihin. Lagi ko mga lang. Ang dami naman palang ginawa. Pero yun, rehab ng EDSA. Oh, tama naman. Si Marib, marami po nagawa. Pasensya na, Marib, ha? Nasaktan ka ba? Alam nyo kasi, tama naman, marami nagawa. Nakita ko nga noong nakaraan, tinuturo nila yung drainage. Ano ba naman yun? Hindi naman literal na walang ginawa yan. Saan katutak naman ang ginawa? Asfalto dito, asfalto sa EDSA, tapal dito. Pero tignan nyo po yung budget. Pinakamalaki pong budget kay BBM. Kumpara nyo po yung budget ni BBM at budget po ni Duterte. Kumpara nyo na po yung, okay, kumpara nyo po, ang layo po ng budget ni Digong at saka budget ni BBM. Pinakamalaki pong budget ngayon. Pinakamalaki pong utang din. Pinakamalaki pong utang na sa panahon ni BBM. Kumpara nyo po yung nagawa. Wala pang pandemya yan, ha? Partida. Nagsimula si BBM na relatively mababa po ang krimen. Ngayon, ayan na po ang bunga. Yun yung sinasabi natin. Tama naman yun. Bakit naman literal? Hindi po literal yung wala nagawa. In comparison sa budget niya at sa budget ni Tatay Digong, walang-wala talaga. Parang pag sinabi sa'yo, wala ka sa akin, hindi ibig sabihin na naglaho ka sa akin. Ginagamit po yung salitang wala in comparison sa mga nagawa ni Tatay Digong. Kung ang pagmamalaki mo ay repair ng EDSA, anak ng po pa, hindi po hindi po pang presidente. Hindi po pang, sa tingin mo, Marib, okay na yan. Pero hindi pang presidente yan, di ba? Hindi ka malaki-malaki yan. Ano nagawa ni BBM? Esplanade. Esplanade. Rehabilitation ng EDSA. Rehabilitation ng EDSA. Hindi na po pinagmamalaki ng panahon ni Tatay Digong yung rehabilitasyon niya. Wala ka i-rehabilitate dahil mini-maintenance. May maintenance sa EDSA. Naintindihan nyo? Kaya i-rehab kasi hindi na maintain. Pero wala pong pinagmalaki si Digong na maintenance. Maintenance nga eh. Puta, pwede mo ba ipagmalaki na? May janitor ako tama naman. Dumayo pa para ituro yung imburnal. Ang dami pong imburnal siguro na paggawa. Yung mga 3 dipang EDSA Rehab. Kung may pagmamalaki nyo po bilang proyekto ng isang gobyerno ang EDSA Rehab, di okay lang tayo dyan. Kaso, hindi po kamalaki-malaki yun. Wala pa po ako narinig na pinagmalaki po sa SONA na pinarehab ko ang EDSA. Kaya, alam niyo yun, yung ang baba na ng pamantayan ni BBM. Ano ba nagawa? Anong sinasabi niyo walang nagawa? Hindi, no? Ganun pa eh, tapang pa eh. Kasi binubuog nyo kasing buray. Bakit lagi nyo sinasabing walang ginawa si BBM? Dami po, EDSA Rehab. Specialist Hospital. Ay, may nagawa na po Specialist Hospital. Hukay pa. Hindi pa po natatapos. Huwag mo muna ipagmalaki. Wala pa po kahit isang specialist. Plano pa lang. Pag meron na po na ipatayo, tsaka nyo ipagmalaki. Hukay pa lang. New bridges. Sige nga, magsabi ka nga. Ano bang new bridge ni BBM? Yung Bukana. Yun nga pala pinagmalaki. Kaisa-isang bridge na pinagmalaki, di ba? Bukana. Pero alam ng mga taga Davao, alam namin na hindi kay BBM yun. Ano pa po? Pasig River Esplanade, kawawa naman. Marikina flood control. Very good. Wala na pong flood sa Marikina. School buildings. Congratulations. Ilan na po napagawa na school buildings? Nung huli kasi, 7 ba? 7 classroom. Classroom, hindi building, ha? 7 classroom lang nung huli. Ngayon, ilan na ba? May isang building na? Okay, very good. Yan po ang gusto niya ipagmalaki. Baka meron pa, pigang-pigay, oh. Okay na yun. Pinagmalaki namin, ha? Pinakamalupit yung EDSA. May nakalimutan ka. Yung yung over pa, tawag doon? Nakakuha mo pang ipagmalaki yan. Ang government proposed budget po natin ay 7.2 trillion. Pinakamalaki pong budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Mount Kamuning, nga pala. Mount Kamuning pa. Hindi mo, isama mo yun kasi yun ang pinakamalaki. Yun na po ang pinakamalaki. Mount Kamuning na nga. Ikaw naman. Huwag mo kakalimutan yun. Sige nga, sabihin mo, baka nakalimutan namin. Ano bang bridge yung tinayo? Bridge. Hindi po, tinuro lang po nila yan. Yung estero po nila, tinuro lang nila. Wala pong ginawa doon, tinuro lang nila. Kayo naman. Iba po yung tinuturo. Okay. Alam nyo, ito, sabi po ni Gatchalian, handa na raw po siya na maging siya po yung magpe-preside. Kasi na-realize nila wala pong sinabi sa konstitusyon
na pwede mong ipasa. Yan. Kaya sabi ni Gatchalian, naghahanda na raw siya. Tama, dapat lang. Kung makita man na may kakulangan ka bilang Senate President, may kakulangan ka bilang presiding officer, ganun talaga. Kasi naghangad ka ng hindi mo naman kaya eh.